Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Tanbolo Tano at shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Ang motibasyon ni Fu Mei para sabihin ito ay mula kay Aoyi na kara-rating lang sa bahay ni Fu. Naniniwala siya na kaya niyang kunin si Aoyi. Naipaliwanag na ng mga mata ni Aoyi ang lahat. Tsaka sobrang confident niya sa sarili niya. Kaya, sa kanyang puso, si Ivory ay nagsimula ng magkumpara sa kanyang sarili. Siya ang pinakamagandang babae sa pamilyang Fu. Hinawakan ang kanyang mukha, malamig na tumingin si Ivory kay Fu Mei. Fu Mei, ito na ang iyong pangalawang sampal sa akin. Ivory ay nanunumpa na gagawin kitang doble pabalik. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Fu Mei, hinihintay kita. Tuwang-tuwa si Fu Tian sa sampal ni Fu Mei at nakangiting sinabi, Fu Yao, ang hirap masampal, di ba? Sa katunayan, maaari ka sanang maging sedan na upuan ng langit. Nirerespeto ka ng lahat sa pamilyang ito at loves you. Walang maglalakas loob na suwayan ka kahit na sundin mo ang plano ko, walang makakasakit sa'yo bakit gusto mong maging sayang ng asul na planeta o hindi gaanong masunurin. Paulit-ulit kang kinausap ng patriarch, sapat na para bigyan ka ng mukha. Kailangan mong malaman kung ano ang sapat. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Ivory. Wala siyang pakialam sa kanila. Ito ay para lamang sa kanyang sariling interes, ngunit wala siyang pakialam sa kanyang mga tao. Walang gusto si Ivory. Well, kung kailangan mo akong pilitin, magagawa mo. Ngumuso si Fu Tianleng, pagkatapos ay galit na naglakad palabas ng bahay. Nang nasa labas na si Fu Tianlengsheng, sinabi ni Fu Tianlengsheng kay Fu Mei, kung malaya ka, halika at tingnan mo si Fu Yao. Bilang karagdagan, bigyan mo siya ng gamot na cathartic. Pagkalipas ng 1 buwan, gusto kong pumunta siya at gamitin ito ng personal. Hindi gusto man niya o hindi, gusto kong mabuntis si Fu Yao sa Diyos. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Fu Mei. Ang tinatawag na, halika at tingnan, syempre, ay hinahayaan ni Fu Tian ang kanyang sarili na abusuhin si Ivory, na nagbibigay kasiyahan lamang sa paghihiganti ni Fu Mei. Nakakapanibago talaga kapag masaya ang mga tao. Una ay si Aoyi, at ngayon ay si Ivory na maaaring abusuhin. Nasa sabik si Fu Mei na tila darating ang araw na tulungan niya ang kanyang pamilya sa kanyang tahanan. At ang kawalan ay nabubuhay sa loob. Matapos ang 1 araw at 1 gabi ng paghahanap, ang sekta ng Nihilismo ay unti-unting umunlad mula kay Lin Mengzi na may 10 disipulo hanggang sa libu-libong mga disipulo. Hinanap din nito ang lugar ng Sefeng, kabilang ang nihilism, kung saan nahulog ang Aaron. Pero walang balita si Aaron na parang nawala na siya sa mundo. Kasama ang mga nawawala, naroon ang munting kusiniro ni Sefeng, si Xiao Tao. Sa kalagitnaan ng gabi, umulan ng malakas. Lumuhad si Qin Shuang sa harap ng isang bagong libingan sa gilid ng burol 100 metro ang layo mula sa hardin ng gulay ng Sefeng. Maganda ang kanyang mga kamay at puno ng putik at dugo. Sa harap ng libingan ay nakatayo ang isang simpleng kahoy na tableta na may ilang malalaking karakter, ang libingan ni Aaron. Sa ilalim ng malakas na ulan, si Qin Shuang ay hindi gumagalaw, nakaluhod lamang, nakaluhod.
Sa oras na ito, isang kuweba, sa labas ng kuweba, isang malaki at isang maliit na dalawang Pegasus, tahimik na nagtatago sa ilalim ng puno, naghihintay sa pagtatapos ng malakas na ulan. Napakadilim ng butas na halos hindi ko makita ang aking mga daliri. Tahimik na nakahandusay ang bangkay ni Aaron. Ang xiaobay at ang berdeng mata na Jade Python ay naging kanilang sariling katawan. Kasama nila ang nawawalang Peach, nagbabantay sa tabi niya. Ang bogbog na si Linlong ay nakasandal sa sulok ng kuweba, humihinga ng mabigat. Bago ang unang digmaang pandaigdig, siya at ang 4 na dragon ay halos lumaban para sa kanilang buhay, at ngayon sila ay halos walang kabuluhan. Ngunit kahit na ganoon, ang mga mata ni Linlong ay puno pa rin ng mamamatay tao na espiritu. Hindi siya nagkakasundo. Kung hindi siya babalik sa mundo sa lahat ng direksyon sa maikling panahon, ang puso ng dragon ay hindi mapupunan ng husto. Kung hindi, ang nihilismo ngayon ay magiging isang ilog ng dugo. Guro, maliligtas ba siya? Sabi ni Linlong, galit na inihagis ng buong dragon ang buntot nito sa pader na bato at gumawa ng kalabog. Kasalanan ko ang lahat. Kung pipigilan ko siyang bumalik sa mundo, hindi siya magkakaganito. Kasalanan ko ang lahat. Anong nihilismo ang nagdala sa kanya para harapin ang napakalaking panganib? It's not your fault, it's mine. Umiyak si Xiao Tao at umiling, kung hindi dahil sa akin, hindi sana namatay si Mr. Han. Ako ang pumatay sa kanya. It's none of your business. Kung gusto mo silang sisihin, ang lahat ng hayop ng nihilismo ang pumatay sa aking mga alagad. Ako, si Zhu Ying, ay hahayaan silang magbayad para sa kanilang dugo. Panipi, isang grupo ng mga tao na nagyayabang sa tamang paraan, buong araw ay gumagawa ng mga bagay na mas masahol pa kaysa sa mga hayop, sila ay nihilistic. Sa loob ng kuweba, si Zhu Ying, na kanina patahimik, ay ibinuka ang kanyang bibig sa galit. Pagkatapos ng digmaan, nang bumagsak ang katawan ni Aaron, ang malaking kabayong lumilipad na minsang sumalakay sa Aaron ay bumagsak sa kalangitan at dinala ang katawan ni Aaron sa lupa. Pagkatapos nito, isang grupo ng mga tao ang sumali at dumating sa kuweba ng Xian. Si Zhu Ying ang master ng Aaron sa lahat ng direksyon. Para sa Linlong, ito ang pinakaligtas na lugar para sa Aaron, kaya narito sila. Hindi, master, kasalanan lahat ni Xiao Tao. Dahil ang Xiao Tao ay isang malungkot na bituin, lahat ng mabait kay Xiao Tao ay walang magandang katapusan. Alam mo ba, sa gabi ng kapanganakan ni Xiao Tao, ang aking mga lolo't lola, mga magulang ay biglang namatay. Maging ang nayo na nakatulong sa akin na namatay sa isang sakuna, si Young Master Han, dahil tinulungan niya ako kahapon kaya siya nagkamali. Umiiyak si Xiao Tao. Totoo ang sinabi niya. Halos lahat ng mabait sa kanya ay mamamatay sa huli. Sa makatuwid, natural niyang iniisip na ang pagkamatay ni Aaron ay sanhi rin niya. Sabi mo, mabuting tao, bakit walang magandang gantimpala? Diyos, hindi patas ang pag-iyak ni Xiao Tao. Tumawa si Zhu Ying, paano gagantimpalaan ang isang mabuting tao? Kailangang malaman, lahat ng bagay muli masama, kasamaan hindi hihigit sa puso ng mga tao Paano makakaligtas ang isang mabuting tao sa pinakamalaking panganib? Kaya, hindi dahil hindi gumaganti ng mabuti ang mabubuting tao, kundi napakasama ng masasamang tao kaya hindi na makapaghintay ang mabubuting tao sa araw na gumanti sila ng mabuti. With that, dahan-daang lumabas si Zhu Ying. Nang makita ni Xiao Tao ang totoong mukha ni Zhu Ying, laking gulat niya. Simula nang pumasok siya, nanatili siya sa tabi ng katawan ni Aaron. Akala niya lang may tao sa kuweba, pero siya, hindi inaasahan na si Zhu Ying ay tao at multo ay tumingin si Zhu Ying kay Aaron sa lupa, at pagkatapos ay hiniling niya kay Xiao Tao na tulungan siya at diretsyong itinuro ang kanyang kamay sa likod ni Aaron habang siya ay umiiling at bumantong hininga. Biglang nalaman ni Zhu Ying na ang noo ni Aaron ay may markang palakol bagamat ito ay kumikislap, ito ay masyadong maliwanag sa dilim Aaron's back, direktang nagdaragdag ng lakas ngunit sa pagkakataong ito, si Aaron ay walang tugon sa oras na ito, si Zhu Ying ay biglang sumimangot, hinayla si Xiao Tao, at pagkatapos ay binuhusan ito ng enerhiya, dahan-daang nagliwanag muli ang noo ni Aaron. Kakaiba ito, hindi makapaniwalang tumingin si Zhu Ying kay Xiao Tao. Halos sa sandaling ito, ang tato sa braso ni Xiao Tao ay nagsisimulang lumiwanag. Nakita ito ni Zhu Ying, ang buong tao ay mas nalilito,
Sina Xiao Tao at Aaron isang braso, isang utak, bakit hanggat may lakas upang himukin, ay sisindihan ang marka? Anong relasyon nila? Master, may isang bagay. Aaron ay may pangopalakol sa kanyang katawan. Ano? Nang marinig ito, nagulat ang buong katawan ni Zuying, Pangu palakol. Hari ng lahat ng bagay. Paano ito posible? Ang Panguaks ang unang artifact na lumikha ng mundo. Bukod kay Pangu, kahit ang tunay na Diyos ay hinahamak ang pagkilala sa Master. Paano niya makikilala si Aaron bilang Master? Umiling si Zuying at sinabi sa isang tulala. Matagal na napangiti si Lin, bagamat hindi ko maintindihan, ito ay totoo. Sa kasamaang palad, kahit na kinilala siya ni Panguaks bilang amo nito, mahirap para sa kanya na maunawaan ang kapangyarihan nito. Saglit na natigilan si Zuying, pagkatapos ay tumango. No wonder when I passed on the merit to Aaron, lagi kong nararamdaman na may kakaiba at malakas na puwersa sa katawan ng batang ito. It turned out that it was Panguaks. Speaking of this, bigla niyang inangat ang ulo niya at humagalpak ng tawa, it's worth it. Ang apprentice ko ni Zuying ang may-ari ng Panguaks. Mukhang hindi ako nakalimutan ng Diyos, Zuying. What about the little girl? May dalawang Panguakses ba? Bigla itong naisip ni Zuying at kumunat ang noo. Pagkatapos, halos magkasabay na sabi nila ni Linlong, mahirap bang maging, si Xiao Tao ba ang inapo ni Pangu? Ah, ako ay isang inapo ni Pangu. Natigilan si Xiao Tao dito. I see. Dapat nag-inject lang ako ng energy sa katawan ni Aaron, na nagpatulog sa palakol ni Pangu dahil sa pagkamatay ni Aaron. Nang hawakan ni Xiao Tao ang Aaron, naramdaman ng palakol ni Pangu ang pag-iral niya, kaya nangyari na ang sitwasyon. Biglang naintindihan ni Zuying. Tuwang-tuwang tumango si Linlong. Dapat ganito. Sa ganitong paraan lamang niya maipaliwanag ang kababalaghan ng perpekto, ibig sabihin, Aaron katao ang maaaring maligtas. Umiling si Zuying, ang buong buhay ko ay naipasa sa Aaron. Kahit na narito si Xiao Tao, hindi ko siya matutulungan na magising na may Panguaks. Guro, hindi ba tayo? Kung hindi, mayroong libu-libong kakaibang hayop sa kagubatan ng mga hayop. Linlong Road. Ang kakaibang hayop sa kagubatan ng mga hayop. Natigilan si Zuying. Matagal na ngumiti si Lin, hindi mo alam, ang maliit na puti ni Aaron ay talagang hari ng mga hayop. Hari ng hayop. Kakaiba ang tingin ni Zuying kay Xiaobai. Hindi mapigilan ni Zuying na mapangiti ng mapait. Ano ang problema? Hindi ko alam kung paano tumanggap ng apprentice. Akala ko mayroon akong ilang predestinasyon sa kanya, ngunit hindi ako makaalis dito at sinayang ang aking paglilinang. Ngunit hindi ko nais na makakuha ng isa, ngunit tinanggap ko ang isang apprentice na puno ng kayamanan. Ang Pangopalakol ay isang sandata, at ang hari ng mga hayop ay isang espiritual na alagang hayop. Talagang nararamdaman ni Zuying na ang sakit ng pananatili sa siyen sa kalahati ng kanyang buhay ay nawawala sa isang sandali. Iniisip niya na baka magising siya kapag nakatulog siya. Ito ay isang kayamanan. Huwag nating sabihing apprentice ko siya. Kahit hindi siya, papagalitan ko ang nihilistic niyang mga ninuno sa paglalagay ng napakalaking kayamanan sa 18th generation. Bakit hindi mo ito pahalagahan ng husto? Aaron, huwag kang mag-alala. Ang iyong Panginoon, kahit kung mawawala ang lumang buhay na ito, ililigtas kita at pagsisisihan niya ang kanyang nihilismo sa impyerno. Malamig na uminom si Zuying at saka tumayo. Sa oras na ito, biglang bumahing si Shenzuzi, na nasa malayong langit. Little Dragon. Si Linlong. Nahihiya si Linlong. Whatever. Anyway, I don't know your name. You ask a few high-level, strange beasts from the beast forest na pumunta dito. Bukod dito, tutulong din kayong mga dragon. Mabuti. Sa wala pang kalahating oras, tahimik na dinala ng 4 na dragon ang ilang matataas na antas na kakaibang hayop sa kuweba. Ayon sa mga kinakailangan ni Zuying, pumili sila ng 7 matataas na antas na kakaibang hayop at sumama sa 5 dragon upang iset up ang Heaven at Kun Array. Kapag handa na ang lahat, ang 12 hayop ay nakaharap sa katawan ni Aaron, at si Xiao Tao at Aaron ay nakaupo ng magkasama. Sa pag-inom ni Zuying sa buong buhay niya, ang 12 hayop ay nawalan ng lahat ng enerhiya sa kanyang katawan sa Aaron. Isang mainit na liwanag ang tumakip sa katawan ni Aaron, at ang selyo ng Pangopalakol sa kanyang noo ay nagsimulang lumitaw ng dahan-dahan,
at mula sa mahina ay nagiging maunlad. Ang berdeng selyo sa katawan ni Xiao Tao ay unti-unting nagbibigay ng malakas na liwanag. Makalipas ang kalahating oras, maliban kay Linlong, halos lahat ng 12 hayop ay namumutla at pinagpapawisan. Kahit na ang mga kakaibang hayop na may mataas na antas ay hindi makayanan ang pangmatagalang output ng enerhiya. Sa kabilang banda, Aaron, kahit na ang imprint ng liwanag sa noo ay umiiral, ngunit pagkatapos ng isang maikling panahon ng kaluwalhatian, unti-unti sa dim. Ang hari ng 10,000 kagamitan ay talagang hari ng 10,000 kagamitan. Kung gusto mo itong gisingin, makakaasa ka lang sa enerhiya ng 12 kakaibang hayop na may mataas na antas. Alam din ni Zuying na hindi ito sapat. Kinagat ni Zuying ang kanyang mga ngipin, tumingin sa paligid at nakangiting sinabi, "Bruce Lee, tandaan na tulungan ang aking ina na hamihip ng higit pa sa labas, na nagsasabing ang Aaron ay apprentice ng aking ina." Sa isang mabangis na ngiti, ipinalakpak ni Zuying ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Sa pamamagitan ng itim na dugo sa kanyang bibig, isang maliit na gininto ang katawan ang lumipad palabas. Guro. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.